about love. Total, Christmas man ang ato ang season karon. Musabay na sa panahon. Pero, karon nga adlaw, isgutan nato ang love in a different way. Ang topic nato this morning, love in time of differences. Love in time of differences. Gugma, panahon sa dili pagkahiusa or pagkalain-lain. No? Gugma, panahon sa panagkalain-lain. Dili man gid ka parehas tanan. Lahi-lahi kag prinsipyo. Pero atong katunan, unsaon nato paghigugma ang matag usa? Ang atong scripture text makita sa Romans chapter 12 verses 9 to 10. Basahon na ko ni siya sa NASB 1995 edition. Romans 12 verses 9 to 10. Kung doon na mo yung Bible apps, i-open inyong cellphone. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in brotherly love. Give preference to one another in honor. Sa contemporary English version, nindot po ang iyahang translation. Be sincere in your love for others. Hate everything that is evil and hold tight to everything that is good. Love each other as brothers and sisters and honor others more than you do yourself. May the good Lord bless upon the reading of His Holy Word. I asked ChatGPT, mga Gen Z karon kabalo na ni ChatGPT. Nawatanan ko kang ChatGPT kung unsa ang love in times of differences. Ug mao ni ang iyahang tubag. Love in times of differences requires patience, understanding, and a willingness to bridge divides, whether the differences are cultural, ideological, personal, or relational. Love can thrive when both parties commit to mutual respect and empathy. Love doesn't require uniformity. It thrives on mutual respect, emotional safety, and a shared commitment to navigating challenges together. Differences, when handled with care, can deepen the connection and make love even more profound. Kung sa Bisaya pa, ang gugma sa panahon sa panaglahi-lahi, nagkinahanglan og pasensya, pagsabot, og andam nga mahimong tulay sa mga kalainan sa usa-usa. Ang gugma dili magkinahanglan nga magkahiusa gayud kamo o kinaiya. Kini mutubo pinaagi sa mutual nga pagtahod, emosyonal nga kaluwasan, ug usa ka tibuok nga paningkamot sa paglampos sa mga hagit nga magkauban. Ang panaglahi o differences kung atimanon o tarong mahimong makapahugot pa sa atong koneksyon o maghatag o mas lawong nga kahulugan sa gugma. Sa ChatGPT pa lang, masabtan na nato nga pwede di ay kang maghinigugmaay bisag dili ta parehas. Pwede di ay natong i-celebrate ang gugma nga dili na necessary nga ikaw at ako dapat parehas kang batasan. Kay love in times of differences man. Pwede po ka nga maghigugmaay bisag kahit-kahit kang kultura. Kay ingon sa ChatGPT, bisag kuno ang panaglahi nato about culture, ideology, personal man, o relational. Ang gugma pwedeng mo thrive, mo barok kung ang matag bahin niini. Mahimong mo respeto o dunay pagbati sa usag-usag. Nindot sab ang definition ni ChatGPT sa gugma. Nungtan ako sa ato ang tanan. Nagisgot ng tag love.
Mga young people, mutuo ba mo nga na I love nga dili sincere? Hinay man. Ha? Mga hamtong. Nakasulay na mo nga abi ninyo og tinuod ang ilahang love pero di ay sincere. Kadaghana? Paasa. Paasa. Na ang love nga dili sincere. Kung mag-describe po ta og love nga dili sincere, kung atong ibutang sa kanta, unsa nga song ang inyong mahinumduman nga nag-discuss about love nga dili sincere. Na akong gi-research katong kanta bitaw nga fake love. Amot kung familiar mo ana ang singer si Drake. Fake love. Gikan sa title lang daan, abi kinagyot. Dili gyud sincere kay fake love man. Kung sa ning fake love, it highlights the pain of realizing people only pretend to love or care due to ulterior motives. Ang kanta nga fake love ni Drake nagapakita o nagahatag siyang message nga na-realize niya nga ang tao usahay mag-pretend nga love kanila kay naa sila'y motibo. Ang kanta sa 5 Seconds of Summer katong Lie to Me. Sa kanta mo lang, but na. Kay Lie to Me. Unsa maning Lie to Me nga kanta? It focuses on longing for love, knowing it isn't genuine. Uy, naati ay tao nga ganahan gyapong higugmaon. Bisag kabalo siya wa gitoy sure ang higugma sa iya. Mao na siguro ni ganang time nga magpaka-martyr na no. Bisag dili genuine ang love nga ginahatag. Pila ba ka po dinhi ang nag-trigger nga higugmaon. Bisag kabalo gid siya ilaron ra siya maghuman. Last thing or katapusan nga song. Pero basig na ako may mas may bala nga kanta ani. Kani siya according lang sa akong research. Katong bitawng kanta ni Eminem o ni Rihanna ba na siya? Katong Love the Way You Lie, o ano siya? Love the Way You Lie, ganahan ko sa kung Bisaya ako na to, ganahan ko ini kong mapat ka. Love the Way You Lie. Kung saan nga kanta, it talks about sa portrayal sa usa ka toxic and insincere love filled with conflict and mistrust. Siguro dito ni nahitabo sa mga maragti ayon kung managkuyat nga sige naglalis kay way salig sa usap-usap. Anton ni kanta na lang siya, I love the way you lie. Pag-i kamatuuran. In biblical principles, kung sa may iyahang tubag kabahig sa gugma. According to Romans chapter 12 verse 9, let love be without hypocrisy, or be sincere in your love for others. Kung basahon nato ang preceding text sa passage sa Romans chapter 12, nagahisgot si Apostle Pablo sa mga magtotoo o iya lang i-describe that we are one. Though we are many, we are one. Bisan og daghan ta, pero diha sa lawas ni Kristo usa ta. Mauna nga nagtudlo siya pag-abot niya sa verse 9 sa chapter 12, kinahanglan nga inighigugma nimo sa imong kauban sa lawas ni Kristo nga walay pagka-hipokrito. Walay sagol, sincere kayo, walay halong kinikal. Kung ang usa ka lawas dili maghigugmaayon sa inuuray nga paagi, magkaguliyang kita. O dili motuo ang kalibutan kanato. There are a lot of people today, kung sa Tagalog pa, akala natin mahal tayo. Pero hindi pala. No? Abi na ko, love ko niya. Dili man di ay.
Loving with hypocrisy or hypocrisy, it means that someone is pretending to care while concealing insincere intentions or feelings. Nagpakaaroningon siya nga doon na siya pagtagat, doon na siya pagpalangga, kay gusto niyang tabunan ang iyahang dili maayong pagbati o intensyon. It is not a genuine way to love and often leads to harm. Mahimong na ay broken trust, damaged relationships, and this loving with hypocrisy can manifest in these following ways. Number 1, feigning affection. Unsa man ni siya? Acting as though you care deeply for someone while secretly lacking true feelings or motives. At murag yung ipalangga kayo. Kay ang iyahang pag-care, murag tinuod yun. Di ba masahay na may anak? Nga murag, abi nimo o tinuod yun, nga naas sila'y pakabana sa imuha, sa atua. Pero di ay, doon na sila'y itaguan. Kay di tinuod ang ilahang love. Number 2, saying one thing but doing another. Saying one thing, doing another. Ingon siya nga, palangka lagi ka, pero sige ka niya o bakakan. Palangka lagi ka, pero sige ka niya o banghagan. Palangka lagi ka, pero sige ka niya awayon. Saying one thing, but doing another. Making promises or declarations of love, but failing to follow through with consistent actions. Naagi tayo mga kailangan. Maabot lagi ko. Di din maabot. Hello? Unsa day orasa? Asa dapit, kanusta? O sige, paablahan ako. Hayag na lang. Wa pa ako. Hello? Mao ba na tinuod nga gugma? Nga dili man ta mutuman sa ato ang commitment. Using love as a must. Uy, pwede dahil mo maskara ang gugma. Pretending to love someone to gain personal benefits such as social status, material gain, or power. Kitang mga Pinoy, ganahan data o nadatay ka ng ID lottery. Balo mo sa ID lottery? Ganahan kita pagmintin ay ID ba? Kaya anong natay ka pasigar ko, natay ka pagkita. Usahay, mo imas na to, himo na itong maskara ang gugma, aron nga, muapil ka o kasikat. No? Magtay ka sa mga social media karon nga. Kung nga ni sikat, ilahang atuon, kaya i-appreciate din nila, pero ang ilahang intention, aron nga maapil po sila kasikat. Material gain. Kaya aron, maka-beneficy po sa mga material ng mga butang. Power. Even power. Number 4, kani ang pinakakuyaw o lisod bantayan. Manipulation. Using the appearance of love to control or deceive someone for selfish reasons. Ako kang i-convince na love ka, kaya uto na to siya. Hello? Ako kang i-convince ngayong ani ka, kunya naatay isbutan. I-manipulate ka, nga ikaw love ka for the reason gusto na to ang panglantaw mo sa akong kauban, maot. I-manipulate ka, nga ako kang himuon nga sama sa usa ka shining star sa akong panglantaw kay gihigugma ka in order nga mabutaan ka, nga dili ka makabantay, nagitudloan na ka sa usa pag-hate sa laing tao. Hello? Doon na ba mo experience naging manipulate yun mo? Kaning manipulate kung sa Bisaya ni siya, medyo sakit ang term nga. Pura magkaot ka ng iulog-ulugan nga, ako ikang danihon. Aron nga, ma-feel mo nga, love ko mo kayo ka, kaya aron duha na ta, nga maghimo bilit maayo. Manipulation happens even inside the church. Mapakita, kung gindot, kapandiay ang sunod sa kasing-kasing, puno sa sekretong mga motibo. That happens even sa time ni Paul.
Maubiya nga ingon siya nga kinahanglan kung mahigugmaay ka mo. Kanang walay sagol nga pagkahipokrito. Genuine gayon. Ang Biblia nagatudlo ka nato to do loving in two ways. Loving or love in times of differences. Number 1, abhor what is evil. Hate. Tingin pa sa laing translation sa NIV. Hate what is evil. Hate everything that is evil. Ang tinuod nga naghigugma o ang tinuod nga paghigugma, dili siya ganahan nga muhimo dili maayong mga butang. Kay kasilagan niya ang dili maayong butang. Kung ang ipakita ng gugma tungod lang sa usa ka intensyon nga maka-gain of favor, then it's not sincere. Ako ay kanang kuan ba iko kanang nakoy usahay prinsipyo ba nga dili kay ko hilig makigsuon labi na ko ang lantaw sa tao basta maghuna-huna siya nga aron lang maka-gain of favor. Ang gusto na ko kung iyaha kong tagdon katong tinuod yun nga nakita niya nga nag-love o nag-care ko sa iyaha. Not because of those things na pwede na kong madawat sa iyaha kung ako siyang palanggaon. So mauna, tingon sa dinhi, hate what is evil. Ang tinuod nga paghigugma, dili nag-look after sa unsa iyahang makuha. Basta kayo higugma lang siya. Mauna siya nga love in times of differences. Pwede kayo natin higugmaon. Ang taong dili natin ikasinabot. Kaya wala man siya naghatag o idea, result o pananglitan o di mo magkasinabot, ay lagi pumaan. Pero si Paul wala man. Sa simbahan, usahay, na yung panahon nga di kita magkasinabot. Lahi-lahi man ta og upbringing. Lahi-lahi man ta og mga ideology. Lahi-lahi man ta og prinsipyo. Even sa atong culture, sa among tribu lahi, sa inyong tribu lahi. Pero pwede ta mahigugmaay despite sa atong differences. And we need to abhor or hate what is evil. Kay kung dunay buhat sa yawa nga mosulod sa atong panagigugmaay, mabot ang panahon nga bisan ang kalibutan dili tumutuon nato. Magunsa man ingon pa ni Pastor Averell Aragon, magunsa man ang atong testimonya kung kita mismo ng mga Kristohanon mag-inawayay o mag-inautay unya magwalit tag gugma mutuo kaha ang kalibutan sa ato. Hate what is evil. Doon ay mga tao nga parang sa gamiton na po ang term nga musip-sip yun ka sa iyaha kay aron lang yun nga mag-gain ang favor, ipakita nimo nga love nimo siya, i-appreciate nimo siya. That is evil. Dili sincero ang iyahang intensyon. Mangita yun siya way nga mapapil aron nga malihok kung sa ang iyahang pamaagi sa paghigugma pero daadi siya hidden intention aron makaginan siya. That is not from God. Reason. Let us hate what is evil. Let us love without hypocrisy. Instead, cling to what is good. Tingnan ang verse 9. Always do loving in the preference of God. Ikaw o ako, mga makasasala. But still, si Lord ay higugma ka nato. Kanindot sa gugma. Genuine na love. Walay giapas. Walay gihuna-huna. Naon sa man. Pero, ang iyang paghigugma ka nato. Padayon. Let us love our brothers and sisters in the Lord in the preference of God. The way ko mulantaw nimo, naa kay mga flaws, naa kay mga mistake, pero higugmaon tika sa pamaagi sa paghigugma si Ginoo sa ato. The way mo mulantaw nako, dili ko maayong nga leader, dili ko perfect nga leader, pero pwede ko ninyong higugmaon in the preference of God. Let us cling to what is good. Bisan sa atong paghinigugmay, ato na higugtan nga magpabilig nga balaan. Number 2, principle. Ang ihatag niya Apostle Paul sa Romans chapter 12, verses 10 to 9. Sa verse 10, ino siya, give preference
in honor. Despite sa atong differences, let us remain devoted to one another in brotherly love. Mag-guilty biya taani kay usahay labi na magahisgot na og lain tawo murag atong gupon ang iyahang dungog. Pero ingon si Pablo, bisan o daghan pa mo, apan usara ka mo diha sa lawas ni Kristo. Always give preference in honor. Ang genuine nga love, tinguhaon niya, nga dili niya i-turn down ang iyang isip katawo ngadto sa lain. Dili siya hangdaot sa kadaghan naghihimo maayo kung usa sayop kitang katawhan sa Dios usahay matintal ta sa paghuna-huna ng atong makita mao ang sikya. Atong undangon ang batasan ngayon kung mabikil mang-recruit og laing tawo aron maglagot pud sa tawo iyahang gikalabutan. Hello. According to studies, nalimot ko sa author pero naa ako'y libro. Katuning libro nga amo ang palit dito sa General Assembly sa Bacolod. Usa sa among lecturer nag-discuss siya about conflict. Kasagaran sa Pinoy, ang mas isog katong walay labot sa isip. Katong galaban-laban, hinong-dumigon sa politika. Bisan ang politisyan sinabot na, pero nakoy sila nga dili paagid tukaran. Di ba? Kasagaran sa conflict, ang mas isog katong walay labot nga naman. Grabe magpahumaw sa iyang first ni concern. Nang recruit man siya. Naguba ang honor sa taong iyang gikalabutan. Let us always give preference in honor. I admit, at some point in life, guilty ko ano. Wala akong nagpakaligtig. But I am learning and I am ready na mag-ilusog tingin mo ang tayo. Bisan sa atong panaglahi, gidasig gihapon kita ni Apostol Pablo nga tahuron ang matag usa. Higugmaon sa inyong suon nga paghigugma. Tininuod nga gugma, dili inyong banan sa maot nga intensyon. Mga igsuon, sa panahon sa Pasko, hinaot kita ang tanan, magkat-on sa paghigugma, sa tinuuray gayon, taliwala sa nagkalain-lain natong mga kinaiya o prinsipyo. Kay kutob sa gidawat, kung ituog kang Kristo, ingon nga iyang Ginoo o personal nga manluluwas bisan ikadaghan apan usara lamang kita diha sa lawas ni Kristo. Magampo na.